Nagkatensyon sa pagsisilbi ng eviction order sa isang barangay sa Lumban, Laguna. Ang pinag-aagawan pribadong lupa, kinatatayuan na ng barangay hall at mahigit 300 bahay. Nakatutok si Darlene Kai. Nagkagulo sa isang compound sa barangay Kaliraya sa Lumban, Laguna kahapon. Nang pasukin ng court sheriff ang compound para isilbi ang eviction order. Hindi pumayag ang barangay captain at pilit hinablot ang nagpupumiglas na sheriff. Ang pamilya ng barangay captain ang nananatili sa compound. Lumala ang komosyon nang sapilit ang palabasin ng mga otoridad ng barangay captain na pilit na kumakapit sa tarangkahan. Ayon sa court sheriff, kabilang ang compound sa ekta-ektaryang lupain na sakop ng writ of execution. Pinaalis sa mga naroon dahil pribado ang naturang lupa. Kailangan i-implement talaga ito ang utos ng court ng MCTC Lumban, Laguna. Only DRO ang makakapagpigil sa amin. Kompleto kami ng dokumento. Ayon sa land developer na nagmamay-ari ng lupa, mahigit 42 hektarya ang kanilang property. Sakop nito ang barangay hall, covered court, bahay ng kapitan at mga anak nito, gayon din ang mahigit 300 bahay sa barangay Kaliraya. May mga naibenta umunong lupain gamit ang faking dokumento, pero giit ng kapitan ng barangay, susunod ako sa batas, lalong-lalo na ang sheriff, pag naglabas sila ng survey, yung tama at eksakto. muling nagkaroon ng dialogong magkabilang panig na umabot ng 5 oras na magitan sa kanilang Laguna Police at mga kaibigan ng kapitan. Sa huli, nagkasundo sila at pumayag ang kapitan na bakantihin ang lugar basta't payagan silang kunin ang kanilang mga gamit. Pumayag sa hiling ang may-ari ng lupa na nagtalaga na rin ng mga gwardya na magbabantay sa lugar. Para sa GMA Integrated News, Darlene Kai, nakatutok 24 oras. Japan, dream pasyalan ng karamihan, lalo na po sa mga Pilipino. Pero ang reklamo ng ilan, ang pag-apply raw ng visa sa Japan, pahirapan? Yan ang tinutukat ni JP Soriano. Hindi raw makakalimutan ni Marge ang trip to Japan nilang pamilya nitong Pasko at Bagong Taon. Ang ganda ng paligid, kultura at disiplina ng mga Japanese talaga raw bahagi ng Japan experience. It is really our favorite country to visit because every city feels different. It has different vibe and exciting feeling, in every visit that we do. And we really love Japanese food. Kabilang si Marge sa halos 900,000 Pinoy tourists sa Japan itong 2025 na ayon sa Japanese Embassy ay maituturing na record high. Pero hindi lahat ng Pinoy na may kakayahang mamasyal sa Japan nakakapunta roon. May mga Pinoy na nagbahagi online ng kanilang stress dahil hindi makakuha ng slot sa pag-a-apply ng short stay visas. Kaya ang plano raw sanang Japan nagiging pahirapan. Sabi ng Japanese Embassy, dumami ang mga Pilipinong nag-a-apply ng visa. Sa loob daw ng halos 1 dekada, mahigit 6 na beses na tumaas ang bilang ng mga short stay visas na naibibigay nila. Mula raw sa mahigit 70,000 noong 2013, naging mahigit 400,000 noong 2023 at umakyat pa sa halos kalahating milyon noong 2024. Dahil sa pagdami ng visa applications, nagpatupad sila ng malaking pagbabago sa sistema ng pagproseso dito. Nagsimula na rin daw ang e-visa system para sa mga turistang sasali sa package tours na inaayos ng mga itinalagang travel agency. Mungkahi ng Malacanang sa mga naghihintay ng Japan visa, baka pwedeng pasyalan muna ng mga Pilipino ang mga tourist destination dito sa ating bansa. Habang sila'y naghihintay, mas maganda po sigurong i-explore ng ating mga kababayan ang Pilipinas. Iangat din natin ang turismo ng Pilipinas. Pero may mga turistang Pinoy na dumadaing. Mahal ang pamasahe sa mga local tourist site tulad ng Siargao. Dapat mag-Siargao kami. And nung chinek po namin yung flights, parang umabot po ng 22K per each. Per 22K per person yung flight. And nung chinek po namin pa Bali, Indonesia, mga 16K lang po, kaya nag-push po kami sa Bali. It's more fun in the Philippines kung mas mababa ang presyo pa domestic flights compared to international flights and mga accommodation. And sana mas mabilis, maayos ang airport.
Ang Department of Tourism nakikipag-ugnayan na sa Transportation Department at ilang airline. May ibinigay na raw na commitment ang mga airline. Yung top 2 na pinakamahal na price buckets nila ay tatanggalin po nila. And we insisted on the part of the Department of Tourism nga nararapat lang po na magkaroon tayo ng monthly publication of price index sa airfares. And that this be fully transparent and that the Civil Aeronautics Board strictly enforce clear guidelines in terms of price ceilings. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras. Sumikat man noong 90s, relevant at relate pa rin ang mga kabataan sa heartbreak hits ni OPM singer Rosel Nava na mapapanood sa upcoming GMA Afternoon Prime series na Born to Shine. Yan ang chika ni Athena Imperial. Trend ngayon sa social media ang paggamit ng OPM songs sa online posts. Gaya ng suki sa videoke ng mga martir sa pag-ibig, ang 1994 hit na Bakit Nga Ba Mahal Kita ni Rosel Nava. I'm really grateful na I was able to be a part of, talagang mga classic songs ng OPM. And through the years, parang hindi nawawala si Rosel Nava because of my songs. And it's a chance also for me to be known sa generation ngayon. Sa bagong GMA Afternoon Drama Series na Born to Shine, na tungkol sa kabataang gustong abutin ang kanilang pangarap sa music industry, gaganap si Rosel bilang ang recording company owner na si Monica Pascual. Kahit hindi ako masyadong sanay when it comes to acting, but when it was offered to me, I was so excited kasi aside from getting to do something that's different, something new, the subject is very close and dear to my heart. It's about music, it's about reaching for your dreams. Makakasama ni Rosel sa serye ang mga veteranong aktres, gaya ni Miss Tessie Tomas. She asked me, Tita, okay ba to o what? Then I make a suggestion. Kailangan talaga, ang good acting starts with good memorization. Hindi mo pwedeng i-acting yan kung nagpa-fumble ka sa lines. Maganda kasi pareho kami nagpe-prepare. At new gen of stars gaya ni Michael Sager na gumaganap bilang anak ni Rosel sa series. I've heard her songs, yung parents ko are big fans. So, ako naman, nakikinig din ako. And nakakatuwa na parang in their generation, she was the talagang idol nila. And ngayon, the new gen is working with her. So, it's such a privilege. Athena Imperial updated sa Showbiz Happenings. And that's my chika this Saturday night. Ako po si Nelson Canlas. Pia, Ivan. Thank you, Nelson. Salamat, Nelson. At